Maliwanag pa ang langit nang magpaalam ang araw sa barong-barong ng sitio Alon-Alon. Sa gilid ng estero na amoy langis at asin, nakatirik ang maliit na kubol na pinagdugtong-dugtong ng sira-sirang trapal, lumang yero at mga pako na parang naisipan na lang itusok ng kapalaran. Dito nakatira si Mang Ruben at ang kanyang 17 taong gulang na anak na si Jiro. Mag-aamang sabungero, mangingibig ng tahip ng tambol sa sabungan, ngunit walang sariling tahanan maliban sa bubong na laging handang tangayin ng hangin. Nak, konti na lang ang patpat. Bukas-bukas, lalong babagsak to, sabi ni Mang Ruben habang pinapakinis ang hawakan ng lumang talim na subukan sana niyang isalba sa pagkakalawang. Kahit kinakalawang ang paligid, alaga ang kanyang mga kamay. May tiyaga at ritmong dinadala ng taon sa sabungan. Tay, kaya pa yan. Baka naman pagod lang ang mga yero sa ulan. Biro ni Jiro, pilit na pinapawi ang tensyon. Mahaba ang buhok niya, laging nakatali sa likod. Payat, mabilis kumilos, at may matang sanay magbasa ng kilos ng manok na parang hudyat sa laban. Maliit na tiklop sa pakpak, bahagyang pihit sa paa, pilantik ng tingin. Sa tabi nila, 2 manok, si Kidlat at si Alimuom. Si Kidlat, pulang-pula ang balahibo at matikas kung tumindig, parang sundalong laging handa. Si Alimuom naman ay kayumanggi at may kakaibang alindog. Tila mahiyain, ngunit biglang kumakagat ang kilos pagdating sa tikad at sultada. Ang mga ito ang pag-asa ng mag-ama, susi sa panibagong simula o tangke ng utang na mas malalim pa sa estero. Tay, sigurado ba kayong itutuloy natin tong pa-derby sa Biyernes? Sabi ni Kuya Dado, malalaki daw ang papasok. May taga-Tondo, may taga-Batangas. Baka kainin lang tayo. Sabi ni Jiro habang pinupunasan ng malinis na basang tela ang paa ni Alimuom. Kapag kumakalam ang tiyan anak, hindi tanong kung kainin ka. Tanong kung paano ka hindi papakain. Tugon ni Mang Ruben. May mapait na ngiti. Kailangan natin ng pang-upa sana sa bago. Kung sakali mang mabili natin yung lote sa tabing kalsada. O di man, kahit pang transient man lang. Hindi pwedeng trapal ang pangarap mo habang buhay. Natahimik si Jiro. Mula pagkabata, ang amoy ng sabungan na may halong usok ng yosi at ihaw, sigaw ng mga mananabong, at ugong ng salapi ang musika ng kanyang umaga. Hindi niya kilala ang simpleng pamumuhay na may sariling patio at bintanang marunong magpasok ng hangin. Ang kilala niya ay ang pag-akap sa manok sa gabi para hindi ito ginawin, ang pagpihit ng lampara kapag ubos na ang kuryente, at ang pagdilat sa araw na kailangang humabol sa palengke para magbenta ng talis at tahid. Dumating si Aling Vina, kapitbahay na parang ina na rin nila mula pa noon. May dala itong puting supot na may dalang tinapay at kalahating piraso ng daing. Oh, Ruben, Jiro, kumain muna kayo. Huwag nyo na ikong tanggihan, naabunuhan ko na yan. Pag nanalo ang mga alaga nyo, babawi na lang, sabi niya, sabay tawa. May lamlam sa mata, parang alam ang bigat na pasang hindi niya kayang buhatin para sa kanila. Ayos lang po ba kayo, Nay Vina? Sabi po kasi ni Kap kaninang umaga. Putol ni Jiro. Nabalitaan ko na, baka sa 1 linggo tuluyan ang ipagbawal magtayo rito sa gilid. Ililipat daw kayo malapit sa tulay pansamantala lang. Pero alam mo naman kung anong ibig sabihin ng pansamantala sa syudad. Sagot ni Aling Vina. Kain na kayo ha? Lalamig yan. Iniwan niya ang supot sa harap ng banig at naglakad pabalik. Dala ang lumang payong na parang payat na poste ng lampara. Kinagabihan, umupo ang mag-ama sa gilid ng estero. Sa di kalayuan, maririnig ang boses ng karaoke at kalansing ng tansan sa kanto. May batang tumatawid sa tulay, may matandang may bitbit na sako ng bote. Ang mundo, sa kabila ng pagod,
ay patuloy lang. Tay, bungad ni Jiro. Naalala niyo si Inay? Mabilis na pawi ang ngiti ni Mang Ruben. Kahapon, nak, parang bumati siya sa hangin. Akala ko pa nga si Inay mo. Hinihipo ang balikat ko habang pinapainom ko ng sabaw si Kidlat. Ewan ko ba? Baka guni-guni ko lang, tumingala siya sa langit, pinakiramdaman ng hangin. Kung nandito nanay mo, siguro pinagalitan na tayo. Respeto sa buhay. Lagi niyang sabi, huwag ipusta ang bukas sa palad ng pagkakataon. Pero tay, kapag hindi tayo sumugal, wala rin naman tayong pangkain sa Lunes. Yan nga ang sumpa ng mga kagaya natin, bulong ni Mang Ruben. Ang palad, parang perya. Nakakahilo, pero ang tanging daan palabas, umiikot din. Tahimik si Jiro. Sa kanya, ang sabungan ay hindi lang sugal. Ito ang wika nilang mag-ama. Paraan ng yakap ng mundo sa kanilang dalawa. Kahit hilaw, kahit mapanganib. Sa bawat pundilidad ng paa ni Kidlat, naririnig niya ang tibok ng sariling puso. Sa bawat tikwas ni Alimuom, nararamdaman niya ang merong pag-asang umuusbong kahit sa pinakamaputik na lupa. Kinabukasan, madaling araw palang gising na sila. Naglatag si Mang Ruben ng maliit na mesa na yari sa lumang pinto. Umuulan ng manipis, parang alikabok na tubig. Nagpakulo si Jiro ng kape sa lata at itinabi ang piraso ng tinapay na bigay ni Aling Vina. Ngayon ang ensayo, sabi ni Mang Ruben. Isang ikot lang, ayokong mapagod si Alimuom. Si Kidlat ang paunang laban natin sa Biyernes, pambungad. Si Alimuom, pangtapos kong palaran. Sino pong tatapat ni Kidlat? Tanong ni Jiro. May nagpasabi si Dado, may general daw ang isang taga-Mabini. Malapad ang dibdib, mababa humawak, delikado sa mga nagmamadali. Pero kung tama ang timpla natin, magugulangan. Inayos ni Jiro ang maliit na pisi. Dahan-dahang naglapit ang mga manok sa magkalayong dulo ng bakod. Magaan ang hakbang, matalim ang tingin. Naglalakad, humihinto, umiikid, parang sasayaw. Pero sa sayaw na ito, walang musika, puro tiyak na oras. Tinapatan ni Kidlat si Alimuom, sandaling sulyap, saka umatras ng kapiranggot na parang nanlilin lang. Tumalon si Alimuom, kinakapa ang hangin na parang nag-iisip. Nagkislapan ang mga mata ng mag-ama. Tama, bulong ni Mang Ruben, halos hindi gumagalaw ang bibig. Huwag mo siyang ibibigay sa tikad, Jiro. Tiempo. Pag kumala si Alimuom, huwag mong hahabulin. Hintayin mong bumaling. Tumigil si Jiro, huminga ng malalim at naghinay-hinay sa paghatak sa pisi. Sinunod ng mga manok ang di nakikitang kumpas. Nagpakawala si Kidlat ng maliit na alon ng galaw, hindi tahasang atake, kundi parang tanong. Sumagot si Alimuom ng biglang tikwas, isang sukat lang, sapat para ipaalala kung anong pwedeng mangyari kapag nagkamali ang kalaban. Tay, parang naiintindihan nila tayo, sabi ni Jiro, nakangiti. Kung minsan anak, ang mga hayop ang mas nakauunawa sa katahimikan natin kaysa sa mga tao. Bago pa man sila makalipas sa ensayo, dumating si Dado, matikas, naka-jersey, may suot na kwintas galing sa bungan. Ruben, Jiro, handang-handa na ba kayo? Naka-schedule na tayo sa ikatlong laban. Pero may problema. Anong problema? Tanong ni Mang Ruben, napakunot ang noo. Kailangan daw ng deposito, na advance na ng iba. Kung wala tayong maibigay, malilipat ang pwesto natin. Papwesto tayo sa dulo. Alam nyo naman, bukya ang pusta paghuli. Ubos na ang sigla ng tao. Natigilan ang mag-ama. Ang salitang deposito ay parang maliit na bato na kayang magpasadsad sa buong bangka. Tumingin si Jiro sa ama. Tumingin si Mang Ruben sa mga manok. Walang ibang kayamanan ang mag-ama, kundi ang dalawang alagang ito,
at ang kasanayang maaaring magpatahimik ng isang sabungan o magpaingay ng buong barangay. Magkano? Tanong ni Mang Ruben. 2,000. Ngayon na sana. Bago magtanghali, saglit na lumayo si Dado at nagsindi ng sigarilyo. Ayoko kayong maipit. Alam niyo naman, pare-pareho lang tayong naghahanap buhay. Wala na akong maibibenta do. Mahina ang boses ni Mang Ruben. Kahit itong talim na hawak ko, regalo pa ni Kunong Tomas noong nanalo tayo sa barangay derby, ayokong isangla. Hindi ko sinasabing isangla mo, pero may nagpapatanong kung pwede raw niyang tingnan si Kidlat. Bili raw niya 5,000, cash. Kahit ngayon, parang may kumalas sa dibdib ni Jiro. Tay, hindi pwede. Si Kidlat ang... Relax bata, teka lang, putol ni Dado. Hindi ko sinabing ibenta niyo, alok lang. Sa totoo lang, masakit din sa akin ito. Pero ayokong mahuli kayo sa labas. Tumitig si Mang Ruben kay Kidlat, saka kay Alimoom. Tumitig din siya sa anak. Sa katahimikan ng sandali, narinig nila ang mahinang tunog ng tikatik ng ulan sa yero. Parang metronomong nagbibilang ng prehuwisyo. Do, pag-isipan ko. Babalikan kita bago tanghali, sabi ni Mang Ruben. Umalis si Dado. Iiwan ang maluwag na hanging puro agam-agam. Nayari tayo, tay. Bulong ni Jiro, ramdam ang init sa mata. Kung ibebenta natin si Kidlat, parang ibinenta na rin natin ang kalahati ng buhay. Hindi tayo ibebenta ng mga alaga natin, anak, sagot ni Mang Ruben. Kung may ibebenta, ang dapat ibenta natin ay ang takot. Ha? Paano yon? Maghahanap tayo ng paraan. Kailangan malinis ang linya natin. Iwas sa taong dudulas. Magpapasanla ako ng lumang relo ni Lolo mo kay Mang Lando. Tumatanggap yon ng gamit, hindi lang cash. Baka sapat para sa deposito. Relo ni Lolo? Tay, yun na lang natira sa atin na may alamat. Anong silbi ng alamat kung hindi makakain sa hapunan? May pait sa boses, pero hindi galit. Higit pang malalim, pagtanggap. Huwag kang mag-alala, balang araw, bibilhin natin. Yon muli nang hindi pinapawisan. Naglakad sila papunta sa pwesto ni Mang Lando. Isang kubong may kurtinang sako at nakasabit na paskil. Sanla, kahit ano. Napatingin si Lando sa relo, kumislap ang mata. Sapat sa 2,000, kung wala ng tawad. Pero isusulat ko rito. 1 linggo lang. Pag lumampas, akin na yan. 1 linggo, sagot ni Mang Ruben. Walang kurap. Tinanggap niya ang nakasalansang tig-100 papel na parang maiinit na uling. Bumalik sila sa kubol at agad na pinakain si Kidlat at si Alimoom ng tinaing lugaw na may halong itlog. Pinakamurang protina na alam nila. Habang kumakain si Jiro, pinanood niya ang ama na inihahanda ang maliit na bag. Talim, tape, pamunas, gamot na panghugas ng sugat at rosaryo ng kanyang ina. Tay, putol ni Jiro. Kapag nanalo tayo, hindi lang relo ang kukunin natin pabalik. Maghahanap tayo ng bubong. Yung bubong na hindi natatakot sa hangin. Tumango si Mang Ruben. Oo, anak. Pero tandaan mo, ang bubong hindi lang yero. Disiplina ang pundasyon. Kung maraming pera pero wala kang disiplina, bumabagsak pa rin. Sa dapit hapon, umarangkada ang hangin. Parang pinunit ang langit, yero, trapal, at mga pako ang nagkandaraang magsayaw ng ayaw nila. Umulan, hindi malakas, pero sapat para ipaalala na may kapangyarihan ng ulap na hindi kayang suyuin ng tao. At sa isang sandali, ang hinihinging deposito, ang relo ni Lolo, ang pangarap na bubong. Lahat tila kinatok ng kulog at sabay-sabay na sumagot ang estero sa kaluskos ng gabi. Ruben! Jiro! Sigaw ni Aling Vina mula sa kalsada. May tao na naghahanap sa inyo. Lumabas ang mag-ama. May lalaking nakahod, nangingintabang sapatos sa putik, bitbit ang payong na mamahalin. Sa likod niya,
May dalawang lalaking parang poste, tahimik, matitigas ang leeg. Inilapit niya ang ngiti na hindi umaabot sa mata. Kayo ang may kidlat at alimuom, tama? Narinig kong maganda ang tindig at sultada. Ako si Mr. Dizon. Inilahad niya ang kamay. Hindi agad tinanggap ni Mang Ruben. Gusto ko lang maglatag ng alok bago pa kayo pumasok sa pa-derby. 2,000 sa deposito, ako na. Kapalit, ilalaban ninyo sa pangalang ibibigay ko. At kung sakaling manalo sa unang 2 laban, hati tayo sa kita, 70-30. Pabor sa inyo, ha? Bakit? Matalim na tanong ni Jiro. Anong kapalit talaga? Wala. Gusto ko lang ng sigurado. Nabalitaan kong kayo ang maganda ang timpla. Tuyuin at banatin nyo lang sa paraan ko. May kaunting taktika lang. Kung sinong kalaban, kung kailan iuurong, kung kailan itutulak. Ang sabungan, laro lang yan ng timing at salita. Pwede tayong magtulungan. Tahimik ang hangin kahit umuulan. Napatingin si Mang Ruben sa anak, sa mga manok, sa relo ni Lolo na wala na sa pulso. Sa likod ng mga salita ni Mr. Dizon, naramdaman niya ang kilalang lamig. Ang uri ng kasunduang kayang sumira sa tatag ng loob kahit mukhang pabor sa umpisa. Pasensya na, anya sa huli. Pag naglalakad ang tao sa tulay ng hirap, magandang hawakan ng lubid. Pero pag yung lubid ay nakatali sa leeg ng iba, hindi na yon tulong, bitag na yon. Napangiti si Mr. Dizon, ngunit nanigas ang panga. Ang tapang mo, Ruben. Sana ganyan ka rin katapang kapag naubos ang oras mo. May oras ang lahat, sabad ni Jiro. Pero ang puso namin wala pa sa oras ng pagsuko. Magaling. Inayos ni Mr. Dizon ang hood niya. Huling alok, kung gustong magpalit ng isip, tawagin niyo lang si Dado. Alam niyo na kung nasaan siya. Umalis siya kasabay ng 2 lalaking poste na iwan ang tahimik na ulan. Maya-maya, may kalabog na narinig sa bubong. Malakas, di hamak na mas malakas kaysa kanina. Isang malaking ihip ng hangin ang pumutol sa tulin ng gabi at bago pa makatakbo ang mag-ama, kumawala ang isang pirasong yero at pumailan lang. Sa isang iglap, tumagos ang ulan sa kubol. Humalik ang lamig sa banig at tumayo ang mga balahibo ng mga manok na parang may nakitang anino. Tay! Sigaw ni Jiro, tinakpan si Kidlat at Alimoom ng kumot. Baha tumamayang gabi. Bitbitin mo ang bag. Isunod mo ang mga alaga. Lilipat tayo sa ilalim ng tulay. Tinulungan sila ni Aling Vina, nagbigay ng isang pirasong banig at lumang kumot. Sa ilalim ng tulay, pandikit sa dingding ang kanilang balat sa lamig. Ngunit mahigpit ang hawak ni Jiro sa hawakan ng kulungan at mahigpit ang yakap ni Mang Ruben sa balikat ng anak. Anak, bulong ni Mang Ruben habang pumapatak ang ulan sa pagitan ng mga haligi. Bukod sa bubong, ito ang pangako ko. Hindi ko ibebenta ang dignidad natin. Kahit ano pa ang ipapalit, kahit gaano kahirap. Ang pangako ko, Tay, tugon ni Jiro. Bukas sa ensayo, mas mahinahon na si Alimoom. Mas maliwanag si Kidlat. Hindi tayo aabot sa puntong kailangan nating pumayag sa bitag. Sa dilim, ipinikit nila ang mga mata. Pinakinggan ang katok ng ulan na parang mabagal na palakpak ng isang di nakikitang madla. At nang humupa ang ihip, sumuot ang isang sinag ng buwan sa pagitan ng mga barandilya ng tulay. Manipis, ngunit sapat para iguhit ang linya sa pagitan ng kahapon at bukas. Sa kabila ng mga sugat ng gabi, naroon ang 2 manok na nagbabantay sa tabi nila at ang magkabilang palad ng mag-ama. Isa sa paghawak, isa sa pagtanggap. Sa ganitong gabi, ang kahulugan ng tahanan ay hindi yero o dingding, kundi tibok na sabay nilang pinakikinggan. At sa malayong dulo ng kalsada, maririnig ang maagang pag-iensayo ng tambol sa sabungan,
parang panawagan ng umaga na hindi marunong mapagod. Madaling araw pa lang, ngunit gising na sina Jiro at Mang Ruben. Sa ilalim ng tulay, ramdam nila ang lamig na parang gumagapang sa mga buto. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay mahina, nanginginig, na tila pati kuryente ay kinakain ng gabi. Sa tabi nila, nakasiksik si Kidlat at si Ali Moom, balot ng lumang kumot upang hindi ginawin. "Tay, hindi ako halos nakatulog," bulong ni Jiro habang pinapainit ang kamay sa maliit na apoy na ginawa nila gamit ang kahoy at lumang pahayagan. "Normal lang yan, anak. Una nating gabi rito. Huwag mo sanaying matakot ang puso mo sa bagong lugar. Ang dapat mong bantayan, yung puso mong sumasawa," sagot ni Mang Ruben. Pagkalipas lang ng ilang minuto, dumating si Aling Vina dala ang termos ng mainit na sabaw. "Ruben, Jiro, eto, bago ako pumasok sa panaderya. Kumuha na kayo, pinakuluan ko yan kagabi," sabi niya habang nakangiting pilit. Kita sa mukha niya ang pag-aalala. "Salamat po, Nay," sabi ni Jiro. "Kaya pa po namin, huwag kayong mag-alala." "Aba, hindi ito tungkol sa kaya o hindi. Kapag may kapitbahay kang tinatawag mong pamilya, hindi mo sila hinahayaang mag-isa sa lamig," sagot niya. "Pero Ruben, may narinig ako kagabi." Napakunot ang noo ni Mang Ruben. "Tungkol saan?" "Tungkol kay Mr. Dizon. May mga sabonghero na dati niyang tinulungan, pero pagkatapos ng laban, hindi na nakabawi. May nagsasabing parang hindi patas ang galaw. Pag nanalo, parang may hiningi siyang kapalit." Nagkatinginan ang mag-ama. "Ibig sabihin, tama ang kutob ko kagabi," bulong ni Mang Ruben. "Mag-ingat kayo. Hindi lahat ng alok, kahit mabango, ay tunay na kabutihan." Pag-alis ni Aling Vina, tahimik na kumain ang mag-ama. Ang sabaw at tinapay, kahit payak, ay naging sandalan ng init sa lamig ng umaga. Pagsikat ng araw, lumipat sila sa bakanteng lote sa tabi ng lumang warehouse upang mag-ensayo. Sariwa pa ang hamog sa damo at ang hangin ay may halong alat at usok ng maagang nagluluto ng tuyo. "Ngayon, Jiro," sabi ni Mang Ruben, "ang ensayo natin ay hindi tungkol sa lakas, kundi tungkol sa timing, dahil yon ang kulang kahapon." Naglatag sila ng maliit na bilog gamit ang chalk, parang maliit na arena. Pinakawalan si Kidlat sa gitna. "Tawirin mo ang bilog nang hindi lumalampas sa linya," utos ni Mang Ruben. "Tay, hindi manok si Kidlat. Hindi tungkol kay Kidlat yan. Tungkol yan sa iyong kontrol." Huminga ng malalim si Jiro, hinawakan ng tali at dahan-dahang ginabayan si Kidlat. Paikot, pabagal, paiksi ng paiksi ang bilog. Sa una, lumalampas si Kidlat, ngunit makalipas ang 10 ulit, naging eksakto ang kilos, mabilis, disiplinado at malinaw ang direksyon. "Yan ang kailangan mo sa Biyernes," sabi ni Mang Ruben. "Hindi puro lakas o tikas. Kung hindi mo kayang kontrolin ang tensyon mo, hindi mo kayang kontrolin ang laban." "Tay," tanong ni Jiro habang nagpapahinga si Kidlat, "sa lahat ng pinagdaanan natin, bakit hindi po kayo sumuko sa sabong? Pwede naman tayong maghanap ng ibang kabuhayan." Huminga ng malalim si Mang Ruben. "Anak, hindi naman sabong ang pinanghahawakan ko. Buhay ang nilalaro ko rito. Ito ang alam kong paraan para mabuhay tayo." Pero, tumingin siya sa anak, diretso sa mga mata. "Kung may mas magandang daan para sa'yo, hindi kita ipuputol ang pakpak. Ayokong maging dahilan para ikulong ka sa kahon ng kahapon ko." Napatahimik si Jiro. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang sabong hindi bilang buhay nilang mag-ama, kundi bilang pinili ng ama niya, hindi dapat maging tanikala niya. Ang taong nasa likod ng tulay. Habang nagbabalot sila ng gamit upang bumalik sa tulay, may narinig silang sutsot mula sa ilalim ng hagdanan ng overpass.
Psst! Kayo ba sina Ruben? Lumapit sila, maingat. Doon nila nakita ang isang lalaking gusgusin. Mahaba ang buhok, halos hindi makilala ang muka. May hawak itong maliit na kulungan ng manok, payat at tila sugatan. Ako si Lito, sabi ng lalaki. Dating sa bunggero. Dati rin akong nasa mabuting posisyon sa sabungan ng Mabini. Bago ako nabagsak. Nabagsak? Tanong ni Mang Ruben. Nabagsak dahil kay Mr. Dizon, sagot ni Lito, pabulong. Kung tinanggihan nyo ang alok niya kagabi, mabuti. Pero maghanda kayo, hindi siya titigil kapag may manok siyang nagustuhan, lalo na kung may potensyal manalo ng sunod-sunod. Ginagawa niya ang lahat para mapasakan niya. Nagkatitigan sina Jiro at Mang Ruben. Isang payo, patuloy ni Lito na kayuko. Sa sabungan, hindi lang galaw ng manok ang bantayan. Bantayan niyo rin ang galaw ng tao. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Jiro. Kapag may nag-alok sa inyo ng tulong bago ang laban, bumaba ang tono ni Lito. Alalahanin niyong may kapalit yon. At minsan, buhay ang bayad, nagyelo ang hangin. Bakit mo to sinasabi sa amin? Tanong ni Mang Ruben. Tingnan mo ang manok ko. Inilapit niya ang kulungan. May peklat ang leg, pilay ang isang paa. Dati, panalo to ng 5 sunod. Naging sakim ako. Nakipagkasundo ako kay Dizon. Akala ko aasenso ako. Pero pag nakuha na niya ang gusto, ikaw ang isusugal niya. Nagkatinginan ng mag-ama, mabigat ang dibdib. Magtatago na ako, dagdag ni Lito. Pero kayo, may laban pa. Kaya't bago kayo pumasok sa Biyernes, siguraduhin ninyo kung anong uri ng laban ang lalabanan ninyo. Laban ba para mabuhay o laban para lumubog? Pagkaalis ni Lito, matagal na hindi nakaimik ang mag-ama. Sa huling bahagi ng araw, habang padilim at humuhuni ang mga kuliglig, naglatag si Mang Ruben ng banig sa ilalim ng tulay. Umupo sila at pinanood ang ilaw ng mga sasakyan na dumaraan sa ibabaw nila, parang mga bituin na mabilis lumilipas. Anak, marahang wika ni Mang Ruben. Sa Biyernes, hindi man natin alam ang takbo ng laban, isa lang ang sigurado. Hindi tayo papasok na may utang sa kahit sinong tao sa loob ng sabungan. Mananalo tayo sa paraan natin. Humigpit ang hawak ni Jiro sa tali ng kulungan. Tay, kapag nanalo tayo, hindi lang bubong ang itatayo natin. Gagawa tayo ng tahanan na hindi nabibili ng sinuman. Ngumiti si Mang Ruben. Yan ang tamang laban, Jiro. At sa katahimikan ng gabing iyon, bago sila ipinikit ng antok, may huminto ilang metro mula sa kanila. Isang motorsiklo. Hindi nila nakita ang mukha ng sakay. Ngunit may iniwang envelope sa kahoy na kahon malapit sa kanilang banig. Nakasulat, para sa Sabado, maghanda kayo. Binuksan nila ang sobre. Sa loob ay may ticket, VIP pass, sa mismong pinakamalaking sabungan sa lungsod. At isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na, kung hindi kayo papasok sa laro ko, ako ang papasok sa inyo. Nagkatinginan ng mag-ama, at sa loob nilang dalawa, sabay sumiklab ang dalawang magkaibang pakiramdam, takot at laban. Dumating ang Biyernes, ang araw ng pa-derby. Para sa karamihan, ito'y araw ng sugal at saya. Pero para kina Mang Ruben at Jiro, ito'y araw ng kapalaran, panganib, at desisyon. Maaga silang naghanda sa ilalim ng tulay. Mula sa maliit nilang bag, maingat na kinuha ni Jiro ang talim, tape, pamunas, at ang rosaryo ni Inay Mila, isa sa kakaunting alaala na naiwan sa kanila. Tay, kinakabahan ako, amin ni Jiro habang inaalis ang dumi sa kuko ni Kidlat. Kapag hindi ka kinabahan sa laban, ibig sabihin hindi mahalaga sa iyo ang pinaglalaban, sagot ni Mang Ruben. Normal ang kabahan, pero dapat
Ikaw ang may hawak sa kaba, hindi ang kaba ang hahawak sa iyo. Tahimik na tumango si Jiro. Ang bago at mas malaking sabungan. Pagdating nila sa sabungan ng San Jacinto, tila ibang mundo ang kanilang sinalubong. Sa labas pa lang, may nakaparadang mamahaling motorsiklo, mga lalaking nakaitim, may hawak na rolyo ng pera, at mga kilalang sabungero na tila celebrity kung ituring ng tao. Ang sigaw ng mga mananabong, ang amoy ng sigarilyo at inilitsyong manok, at ang halo ng saya at tensyon ay parang naglulundag sa hangin. Kakaiba rito, Tay. Mahina, pero may halo ng paghanga, sabi ni Jiro. Huwag ka magpapadala sa laki ng lugar. Sa dulo, 2 manok pa rin ang maghaharap, sagot ni Mang Ruben. Habang papasok sila, sinalubong sila ni Dado. May ngiting hindi nila malaman kung pangkaibigan o may laman. Ruben, nandito na kayo. Ayos. Nakapwesto na kayo sa pangatlong laban, gaya ng usapan. Pero may bago lang na adjustment. Lilipat kayo sa panglima. Bakit? Tanong agad ni Mang Ruben. Kasi may sumingit. May malaking pustahan galing Tondo. Pero huwag kayong mag-alala. Lalaki ang pusta kapag kayo ang panglima. Mas malaki ang pihit ng pera niyan. Ramdam ni Jiro na may mali. Dado, walang sumingit basta-basta ng walang dahilan. Sino nagpa-adjust? Hindi agad sumagot si Dado. Nagkibit balikat. Hindi ko alam. Basta dumating sa listahan. Ayoko ring kalabanin ang nagpasok. Matindi yon. Laruin nyo na lang. Mula sa sulok ng kanilang paningin, nakita nila si Mr. Dizon. Nakasuot ng bagong barong na tila ipinagawa lang para sa araw na iyon. Nakangiti ito sa kanila. Parang pusa na nakahuli ng ibon bago pa maghabol ang naturingang biktima. Hindi lumapit si Mr. Dizon, pero sapat ang tinginan upang maunawaan nila na siya ang dahilan ng paglipat ng pwesto. Mga mata na nanonood. Habang hinihintay ang kanilang turn, pinagmasdan ni Jiro ang ibang laban. Mabilis, mabangis, at walang pasintabi ang mga sultada. Sa bawat sabong ng announcer, sabay ang sigawan ng tao at lipad ng pera. Sa ikatlong laban, napansin ni Mang Ruben ang isang lalaking muleteer, tagabitbit ng manok, na kakaiba ang kilos, parang binubulungan ng manok ng kalaban bago pakawalan. Jiro, sabi niya, tingnan mo yon. Yan ang sinasabi ko. Sa sabungan, hindi lang manok ang lumalaban. Pinagmasdan ni Jiro ang eksena at napansin niyang parang lumalambot ang manok ng kalaban bago pa magsimula. Tay, binibigyan niya ng pahid? Posibleng pampahina. Hindi malinaw. Pero yan ang sinasabi ni Lito kagabi. May mga laban na hindi patas. Sa gitna ng ingay, napansin nila si Lito, ang lalaking binalaan sila, nakaupo sa dulo ng bleachers. Nakayuko, nakasombrero, parang ayaw makilala. Ngunit nang magtama ang mata nito at ni Hiro, bahagya siyang tumango, isang tahimik na mensaheng. Mag-ingat. Ang laban ni Kidlat. Sa wakas, narinig ang tawag. Tumayo ang maraming tao. Kahit bago sa malaking sabungan, kilala si Mang Ruben ng ilan, lalo na ng matatandang sabungero na minsang nakasama niya sa mga probinsya. Si Ruben yan ha, magaling to dati. Aba, may mukhang pamalit na kabataan. Anak niya siguro. Naririnig nila ang bulungan habang nakatayo sila sa gitna ng ruweda. Sa kabilang sulok, ang kalaban, General. Isang malapad na manok na puti ang balahibo, makintab at tikas. May 3 beses ng panalo. Malakas ang tibok ng puso ni Jiro. Ramdam niya ang kaba, pero bullseye ang tingin niya kay Kidlat. Bumulong si Mang Ruben, hawak ang balikat ng anak. Jiro, ano ang una mong layunin sa laban? Hindi sumugod agad. At ang pangalawa? Basahin ang kalaban, hindi ang tao.
At ang pangatlo, hindi ipapanalo ang takot. Ngumiti si Mang Ruben. Tama. Sumenyas ang referee. Tiningnan ni Jiro si Kidlat. Tumikhim. Tay, bitaw? Tumango si Mang Ruben. Bitaw. Isang iglap. Lumipad ang dalawang manok. Nagkandabulan ng tao. Sumigaw ang announcer. Nagpalitan ng sultada. Tikad, iwas, tusok. Ang dalawang manok ay parang apoy at hangin na nagtatagpo. Control, Jiro! Sigaw ni Mang Ruben. Huminga ng malalim si Jiro. Pinaiksi ang tali. Hinayaan mo nang umatras si Kidlat sa kabinitawan ng throw, ang teknik na itinuro ni Mang Ruben noong bata pa siya. Saktong-sakto. Tumama si Kidlat. Direktang saksak. Bumagsak si General. Nawala ang ingay ng mundo. Tila huminto ang oras. Pagkaraan ng 3 segundo, sabay-sabay sumigaw ang tao. Panalo ang pula. Parang umalpas ang kulog sa buong arena. Nakangiti si Jiro, nanginginig ang kamay, nangingilid ang luha. Niyakap niya si Kidlat. Tay, panalo tayo. Ngunit hindi ngumiti si Mang Ruben agad. Kahit masaya, may nakita siyang kakaiba. Mula sa itaas ng sabungan, nakamasid si Mr. Dizon. Hindi nagagalit pero nakangiting may alam. At doon nagsimulang uminog ang kutob ni Mang Ruben sa dibdib. Hindi pa sila tapos. May susunod pang laban. At ang tunay na bagyo, hindi pa nagsisimula. Matapos ang panalo ni Kidlat, tila gumaan ang mundo ni Jiro. Ramdam niya ang init ng palakpak, ang respeto ng mga manunood, at ang amoy ng tagumpay. Pero sa gitna ng saya, may bigat na hindi maipaliwanag si Mang Ruben. Tay, hindi ba kayo masaya? Tanong ni Jiro habang inaabot ang bote ng tubig. Masaya, anak, sagot ni Mang Ruben. Banayad ang ngiti. Pero tandaan mo, ang una panalo, hindi pa yan ang laban na dapat ipagdiwang. Diyan nagsisimula ang pusta ng iba. Nagbibilang si Dado ng pera sa maliit na mesa sa tabi nila. Mabilis, sanay, parang eskritor ng bangko. Ngumiti ito at iniabot kay Mang Ruben ang kinita. Ruben, solid. Ang ganda ng bitaw nyo. Natiyempo. Heto ang share nyo. Malaki-laki to. Tinanggap ni Mang Ruben ang pera at nagpasalamat. Ngunit bago umalis si Dado, yumuko ito ng bahagya at bumulong. Maganda ka sa susunod. Mas matindi ang interes ng mga mata sa inyo ngayon. Hindi sinagot ni Mang Ruben. Nakatingin lang siya habang papalayo si Dado. Hawak ang pera pero parang may apoy na nakakapasong nakabalot dito. Pagbabantay. Habang nagpapahinga si Kidlat, hinanda naman ni Jiro si Alimuom ang pangalawa at mas mahalaga nilang panlaban. Habang hinahaplos niya ang balahibo nito, napansin niyang parang may kakaiba sa paligid. May 2 lalaking hindi niya kilala ang paikot-ikot sa kulungan nila kanina pa. Kunwari nanonood ng ibang laban pero sumusulyap sa kanila. Tay, napapansin niyo ba yon? Tanong ni Jiro na mabagal ang paghinga. Simula pa kanina, sagot ni Mang Ruben. Huwag kang titingin ng direkta. Bantayan mo sa gilid ng mata. Habang binabantayan nila si Alimuom, lumapit si Lito, ang lalaking nakilala nila sa ilalim ng tulay. Nakasuot ito ngayon ng lumang jacket at sombrero na nakatakip ang muka. Panalo kayo, sabi ni Lito. Mahina ang boses pero may halong saya. Pero ngayon kayo dapat mag-ingat. Bakit? Tanong ni Jiro. Dahil kapag ang underdog ang nanalo, nagiging interest ng may malalalim na bulsa. At may narinig akong bulong-bulungan. May nagbabalak dumihan ang susunod na laban ninyo. Napatigil ang mag-ama. Anong ibig mong sabihin ng dumihan? Tanong ni Mang Ruben. May taong gusto kayong matalo hindi dahil sa pusta, kundi dahil sa mensahe. Mensahe para kanino? Para sa inyo. Para malaman niyong walang mananalo sa sabungan na hindi dumadaan kay Dizon. Parang sumikip ang hangin.
Ang sikreto ng basang arena. Naglakad si Mang Ruben patungo sa gilid ng ruweda, pinagmamasdan ang sahig ng arena. Napansin niya ang kakaibang basa sa isang bahagi. Hindi amoy tubig, hindi amoy alak, kundi amoy langis. Trap. Bulong niya sa sarili. Kung aalagwa ang manok sa bahaging iyon, maaaring dumulas ang paa at mabali ang buto. Pagbalik niya sa pwesto nila, marahan pero mariing nagsalita si Mang Ruben. Jiro, makinig ka. Mamaya sa laban ni Alimuom, huwag mong hayaang mapunta sa kaliwang bahagi ng ruweda, doon sa malapit sa gong. Bakit, Tay? Ano meron doon? May pahid. Kapag nadulas si Alimuom tapos ang laban, napalunok si Jiro. Sinadya? Tingin ko, oo. Hindi na nagtanong si Jiro. Mula sa tono ng boses ng ama, alam niyang hindi iyon haka-haka. Ang paglapit ng bagyo. Habang papalapit ang ikalawang laban nila, dumilim ang kalangitan sa labas ng sabungan. Parang may bagyong darating, hindi lang sa panahon, kundi sa buhay nila. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Susunod na laban. Pula. Alimuom ni Mang Ruben. Sumigaw ang mga tao. Mas marami ang nagabang kaysa kanina. Maraming mata ang nakatutok sa kanila. Pero may mga matang hindi sabik, kundi nagbabantay. Kasabay noon, may lumapit na isang lalaking nakaitim. May hawak na maliit na garapon. Boss Ruben, ngumiti ito ng pilit. Baka gusto mo ng vitamins para mas ganado ang manok nyo? Tumingin si Mang Ruben ng diretso. Hindi ko kilala ang vitamins na yan, at kahit kilala ko, hindi ko tinatanggap ang hindi ko hiningi. Umusad ang lalaki, pero bago umalis, bumulong. Sayang, makakatulong sana sa inyo, lalo na't mabigat ang kalaban. Pagbalik ni Mang Ruben kay Jiro, may sinabi siya. Anak, ano ang unang tanda ng laban na hindi patas? Hinihingi kang tumanggap ng tulong na hindi mo kailangan. Tama. Huminga ng malalim si Jiro at hinawakan ang hawakan ng kulungan ni Alimuom. Tay, kahit anong mangyari, lalaban tayo sa paraan natin. Ngumiti si Mang Ruben. Yan ang anak ko. Simula ng pangalawang laban. Pumasok sila sa gitna ng ruweda. Sa taas, sa VIP section, nakaupo si Mr. Dizon. Hindi siya sumigaw, hindi pumalakpak, pero nakatutok ang mata sa kanila. Parang leon na pinapanood ang usa bago sumugod. Sa paligid, narinig nila ang bulungan ng mga tao. Yan ang susunod na panalo? Hindi raw may sumalubong. Kumalat na ang impormasyon. May naglagay na ng daan-daan. Kung matalo yan, malaki ang babagsak. Pagbitaw nila ng manok, may isang sandaling katahimikan. Ang uri ng katahimikan na parang bagyong nag-iipon ng lakas bago humampas. Tumikhim ang announcer. Bitaw. Tulad ng kidlat na sumasaksak sa gitna ng ulap, naglaban ang dalawang manok. Si Alimuom laban sa isang malaking manok na kulay uling na tinawag na sombra. Ngunit bago pa man tuluyang magsimula ang bilis ng laban, napansin agad ni Mang Ruben. Ang handler ng kalaban, nakatingin hindi sa manok, kundi kay Jiro. Isang tingin na may mensahe. Nakita ka namin, huwag kang lalihis. At sa isang iglap, may gumalaw sa gilid ng arena. Isang lalaking tila papasok sa ruweda na may hawak na maliit na bote. Hindi man niya hawak ang manok, hawak niya ang ibang mahalaga, ang sandali. At doon naunawaan ni Jiro ang babala ni Lito. Hindi lang sila laban sa manok, laban sila sa mga tao sa dilim. Itutuloy sa Kabanata 5. Kabanata 5. Ang laban na hindi lang sultada. Umikot ang ingay sa loob ng sabungan na parang ipo-ipo, sigawan, hampas ng pusta, pulungan ng mga nagbabalak mandaya. Sa gitna nito,
Tila tumahimik ang mundo para kina Jiro at Mang Ruben. Hawak nila ang kapalaran ni Alimuom at ngayon ay oras na para ipaglaban hindi lamang ang panalo, kundi ang prinsipyo. Ang simula ng laban, bitaw. Mabilis na nagbanggaan sina Alimuom at Sombra. Umangat ang mga balahibo, sumalpok ang mga pakpak, at lumipad ang unang tikada. Tumalon si Sombra, mataas, malakas. Parang sanay manakot sa unang galaw. Bantay! Sigaw ni Mang Ruben. Umatras si Jiro ng kalahating hakbang para mabigyan ng espasyo si Alimuom. Sumagot si Alimuom ng iwas at patagilid na saksak. Hindi tumama ng buo, pero sapat upang hindi makuha ni Sombra ang kontrol. Magaling. Bulong ni Mang Ruben. Kalma. Paikot. Huwag lumapit sa kaliwa. Tumango si Jiro, hawak ang tali. Pinilit niyang idirekta ang galaw palayo sa bahaging may pahid na langis. Pero napansin iyon ng handler ng kalaban. Imbes na tumingin sa manok, tumingin ito kay Jiro at ngumiti ng mapanukso. Isang ngiting nagsasabing, alam niya ang kanilang taktika. Maya-maya ay may marahang naglakad malapit sa ruweda. Ang lalaking may maliit na bote kanina. Nagkunwari itong nagwawalis at nililinis ang gilid. Pero ang sahig na nilalapitan niya ay mismong direksyong posibleng puntahan ni Alimuom. Jiro, huwag mong padadaanin si Alimuom dyan. Bulong ni Lito na nasa malapit. Hindi tumitingin pero nakikinig sa laban. Lumapit ang lalaki sa gilid at tila nagkikiskis ng sahig gamit ang basahan. Ngunit malinaw kay Mang Ruben. Idinaragdag nito ang pahid. Tay, gusto nilang madulas si Alimuom. Bulong ni Jiro, ramdam ang tindi ng pulso. Hindi sila ang magdidikta ng galaw natin. Mariing sagot ni Mang Ruben. Makinig ka. Kapag dumiretso si Sombra, hindi mo iuurong si Alimuom. Iikot mo. Gamitin mo ang bilis niya, hindi ang tikas. Tumalon si Sombra, pabigat, parang bagyong bumabagsak. Now! Sigaw ni Mang Ruben. Hinila ni Jiro ang tali palayo sa kaliwa, pinaikot si Alimuom sa kanan. Isang galaw na hindi inaasahan ng kalaban. Isang mabilis na saksak mula sa ilalim. Isang teknik na itinuro ni Mang Ruben noong sanggol pa ang boses ni Jiro sa sabungan. Tumama si Alimuom. Nadapa si Sombra sa gilid, malapit sa pahid, ngunit hindi natamaan. Umugong ang tao. Pasok. Tumba. May ibubuga ang pulang yan. Pero hindi pa tapos. Bago tumawag ng count ang referee, nakita ng handler ni Sombra ang isang pangalawang lalaki na mabilis lumapit sa gilid. Bit-bit ang maliit na palito na may amoy. Kung ano man iyon, tiyak na hindi para sa patas na laban. Ang galaw ni Jiro. Sasabay sana ang lalaki sa loob ng ruweda, kunwari tutulong sa pag-angat ng manok. Sa sabong, bawal iyon. Pero kung may connection ka, kaya mong pumasok nang hindi napapansin. Bago pa siya makalapit, umapak si Jiro sa harapan nito at haharangan sana. Bawal po. Hindi pa tapos ang count. Mahinahong sabi ni Jiro, pero matigas ang tono. Tinigasan ng lalaki ang panga. Umalis ka dyan. Rules po, sagot ni Jiro. May counting pa. Hindi pa rin umatras ang lalaki. Sigaw ng ilan sa manonood. Hoy, bawal yan. Ano to, scripted? May ilan ring natahimik. Kita ang tensyon. Umangat ang kamay ng referee, nagbibilang. 1, 2, 3. Nakatingin si Mang Ruben kay Jiro. Yan yung sinasabi ko, anak. Hindi takot ang magpapanalo sa atin. Tapang na marunong rumespeto sa laban. Hindi na muling nakalapit ang lalaki. Napahinto ito sa presensya ng referee, na ngayon ay napansin din ang kakaibang galaw. Ang huling sultada, tumayo si Sombra, mahina, nanginginig. Tapusin na natin, bulong ni Mang Ruben. Malumanay na inikot ni Jiro ang tali. Hindi pa bigla, hindi pa dalos-dalos. Bitaw.
At parang kidlat na hinubog ng ulan, naglapat ng huling galaw si Alimoom, isang patong saksak sa balikat ng kalaban. Bagsak si Sombra, hindi na kumikilos. 3 segundo, 5 segundo. Panalo ang pula. Ngumawa ang tao, mas malakas kaysa kanina. Sumigaw ang ilan. Ayos, malinis, legit yun. At ang ilan, tahimik. Kabilang ang mga taong nasa sulok, kasama si Mr. Dizon na ngayon ay hindi na nakangiti. Pagkatapos ng laban, pagbalik nila sa likuran, binati sila ng ilang veteranong sabonghero. Ruben, pulido ka pa rin magtimon. Iba anak mo, may disiplina. Ngumiti si Mang Ruben, may halong pagka-proud at pag-aalala. Lumapit si Lito. Nagawa nyo. Hindi ko alam kung paano kayo makakalusot sa susunod. Pero ngayon, pinakita nyo sa sabungan na kaya nyong manalo ng walang bahid. Hindi kami nanalo para magyabang, sagot ni Mang Ruben. Nanalo kami para ipakitang may pag-asa pa ang malinis na laban. Tumingin si Lito sa paligid, sumeryoso. Ruben, Jiro, kapag pinahiya ninyo ang isang taong tulad ni Dizon, hindi pera ang babawi niya. Karma niya ay tao ang nagbabayad. Nanlamig ang hangin. Sa di kalayuan, nakita nila si Dado, tila balisa, sinusundan ng 2 lalaki. Nang magtama ang mata nila, bahagya siyang umiling. Parang nangihingi ng tawad sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Tay, bulong ni Jiro. Hindi pa tapos to, no? Huminga ng malalim si Mang Ruben. Hindi pa, anak. Ang panalo? Minsan simula pa lang ng mas mabigat na laban? At sa unang pagkakataon, naramdaman nilang ang tunay na bagyo ay hindi ang nasa labas, kundi ang papalapit sa buhay nila. Pagkatapos ng laban, dinala ni Jiro at Mang Ruben sina Kidlat at Alimoom sa ilalim ng tulay, ang pansamantala nilang tahanan. Umuulan ng banayad, pero may halong lamig na tila nagbabadya ng mas matinding unos. Habang pinupunasan ni Jiro ang pakpak ni Alimoom, hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib niya. Panalo sila, oo. Pero kakaiba ang tingin ng mga tao pagkatapos ng laban. Hindi tingin ng paghanga, kundi tingin na may inaabangan. Tay, hindi ko maipaliwanag, pero parang hindi ako masaya, amin ni Jiro. Yan ang tawag sa instinct, anak, sagot ni Mang Ruben habang sinisilip ang paligid. Kapag may nanalo ng malinis sa mundong puno ng daya, hindi saya agad ang kapalit, kundi panganib. Ang pag-uwi ng bagabag. Pagdating nila sa kanilang pwesto sa ilalim ng tulay, nadatnan nila si Aling Vina na naghihintay. May dalang kumot at termos. Oh, iha! Ang mga bagong kampyon. Masiglang bati niya, pilit na nagpapasaya sa di maaliwalas na gabi. Ngumiti si Jiro, ngunit hindi umabot sa mata ang ngiti. Panalo kami, Nay, pero parang may kapalit. Napakunot ang noo ni Aling Vina. Ano bang ibig mong sabihin? Nagkatinginan ang mag-ama. May nagtatangkang madungisan ng laban. Pabulong na sagot ni Mang Ruben. May gustong sadyang pabagsakin kami. Umupo si Aling Vina, nilapag ang thermos. Ruben, hindi ko alam ang galaw sa sabungan, pero alam ko ang isa. Kapag ang tao'y naninindigan sa tama, lagi siyang sinusubok ng tukso. Napatahimik ang tatlo. Magpahinga muna kayo, bukas na ninyo isipin ang mundo, sabi niya, at iniwan sa kanila ang kumot. Ang bisitang hindi inaasahan. Gabi, tulog ang karamihan. Tahimik ang estero maliban sa patak ng ulan sa yero. Nang biglang isang bato ang bumagsak sa tabi ng kulungan ng manok. Nagulat si Jiro, mabilis na tumayo. Si Mang Ruben ay agad na kumilos at kinuha ang maliit na patalim na gamit sa pag-aayos ng manok. May tao, bulong ni Mang Ruben. Sa dilim,
May 2 anino sa dulo ng tulay, nakasilip, nakamasid. "Ruben!" Boses ng isang lalaki, kalmado, pamilyar. Lumapit sa liwanag, si Dado. Pero hindi katulad ng dati. Namumutla, namumugto ang mata, parang hinabol ng sariling konsensya. "Dado?" Gulat ni Jiro. "Anong ginagawa mo rito?" Tumingin si Dado sa paligid, sinigurong walang nakasunod at saka bumulong. "Umalis kayo dito. Umalis kayo agad." "Bakit?" Tanong ni Mang Ruben, hindi tinatanggal ang kamay sa hawak na patalim. "Hinanap kayo ni Mr. Dyson pagkatapos ng laban, galit na galit. Hindi dahil nanalo kayo, kundi dahil hindi kayo nagpasunod. Umigting ang panga ni Mang Ruben. Hindi kami papasok sa laro niya." "Alam ko, at doon kayo nagkamali," sagot ni Dado, puno ng pag-aalala. Hindi siya sanay tinatanggi. Sa buong taon ko sa sabungan, may isang tao lang na tumangging sumunod sa gusto niya. Sandaling natigilan si Dado. At hindi ko na nakita pang muli. Nanlalamig ang hangin. "Dado, bakit mo sinasabi ito sa amin?" Tanong ni Jiro. "Dahil hindi ko kayang dalhin to sa konsensya ko. Oo, nagkamali ako, Ruben. Pinayagan kong ilipat kayo sa panglima. Akala ko, simpleng galaw lang. Pero nung nakita kong gusto nilang ipahamak si Alimuom, doon ako natauhan." Humakbang siya palapit. May iniabot na maliit na supot. "Tay," bulong ni Jiro. "Ano yan?" "Pera. Pang-upa muna ng matutuluyan kahit 2 araw lang para makaalis kayo rito. Hindi ko pera yan, premyo nyo kanina. Hindi ko ginalaw." Nanatiling hindi kumikilos si Mang Ruben. "Hindi kami tatakas," sagot niya sa huli. "Kung tayo ang aatras, ibig sabihin tama sila. Hindi kami papayag na diktahan nila ang buhay namin." "Ruben, hindi to tungkol sa tapang. Tungkol to sa buhay ng anak mo," pakiusap ni Dado. Saglit na tumahimik si Mang Ruben, tumingin kay Jiro na nakayuko, hawak si Kidlat at Alimuom, na parang binabantayan ng pamilya. "Tay," bulong ni Jiro. "Kung aalis man tayo, dapat dahil may plano tayo, hindi dahil natakot." Napahawak sa sentido si Dado. "Kung ganon, makinig kayo." Bumaba ang boses niya, halos pabulong. "Bibigyan ko kayo ng impormasyon na kahit ako, delikado kapag nalaman nilang sinabi ko." Lumapit siya at may binulong kay Mang Ruben. Isang pangalan, isang lugar, at isang oras. Nang matapos siyang magsalita, halos bumagsak sa pagkagulat si Mang Ruben. "Sigurado ka?" tanong niya. Tumango si Dado. "Yan ang unang butas ng pader ni Dyson. Kapag gusto niyong lumaban ng hindi matunggisan, kailangan niyong simulan. Sa dahilan kung bakit siya hindi natatalo." Nilapag ni Dado ang supot sa tabi nila at nagmamadaling umalis. Pero bago siya tuluyang mawala sa dilim, lumingon siya. "Ruben, Jiro, pag pinagpatuloy niyo to, wala nang atrasan. Kapag kinalaban niyo si Dyson, hindi lang sabungan ang kalaban ninyo." Pagkaalis ni Dado, nanahimik ang gabi. Nang ilabas ni Mang Ruben ang laman ng supot, may pera nga. Pero may isa pang bagay. Isang maliit na notebook, luma, may punit sa gilid. May nakasulat sa unang pahina. Ang mga pandarayang hindi nakikita sa sabungan, mga tala ni Lito Alvarado. Napasulyap si Jiro sa ama. "Tay, ibig sabihin si Lito dati nang lumaban?" Napapikit si Mang Ruben, hindi akalain ang lalim ng kasaysayan. "Anak, hindi lang tayo sabongero sa laban na to. Mukhang kailangan na nating maging mandirigma." Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng tulay, habang umuugong ang ulan sa itaas, isang bagong yugto ang nabuo. Hindi na ito laban para sa pera.
hindi na ito laban para sa bahay. Ito ay laban para sa karangalan ng sabong at kalayaan ng mag-ama. At sa susunod nilang hakbang hindi na lang sila tatanggap ng hamon, sila na ang hahamon. Itutuloy sa Kabanata 7. Kabanata 7. Ang lihim na notebook ni Lito. Hindi nakatulog sina Jiro at Mang Ruben ng gabing iyon. Sa pagitan ng patak ng ulan sa yero ng tulay at ihip ng hangin na tila may dalang babala, nakaupo silang mag-ama. Hawak ang lumang notebook na iniwan ni Dado. Walang pamagat sa cover, kundi gasgas. May mantsa ng pawis at dugo at amoy sabungan na hindi na matanggal kahit ilang taon na ang lumipas. Sa unang pahina pa lang, naroon ang pangalang matagal nang hindi pinapansin ng mga tao sa mundo ng sabong. Lito Alvarado, dating kampeon ng 3 probinsya bago siya nawala. Binuksan ni Mang Ruben ang susunod na pahina. Seryoso ang mga mata niya. Si Jiro naman ay nakadikit ang tingin, parang kinakabisa bawat letra. Mga tala sa unang pahina, nakasulat, ang sabong hindi lang laban ng manok. Laro ito ng isip, pera at impluensya. Ang tunay na mandirigma sa sabungan ay yung kayang manalo ng hindi nagbebenta ng prinsipyo. Nagtinginan ang mag-ama. Tay, parang sulat niyo yan kung kayo ang nagsulat, sabi ni Jiro. Ngumiti si Mang Ruben ng mapait. Marami pa palang gaya ko noon, pero nagiba ang panahon, anak. Sumunod na pahina. Dito nagsimula ang listahan. Mga paraan ng pandaraya sa sabungan. Sikreto ng ilalim ayon kay Lito. Pahid chemical o langis sa sahig o pakpak para madulas ang kalaban. Paghimas ng tulog pahid sa ulo ng manok para maging antok o mawalan ng agresyon bago bitaw. Palittare. Pagpapalit ng talim sa huling segundo upang masira ang timing ng kalaban. Tahimik na hudyat senyales mula sa VIP area kung kailan dapat umatras o umabante ang handler. Bayad sa referee. Pinakamabilis at pinakaepektibo, pero pinakamahal. Sa ibaba ng tala, may bilog na pula sa isang salita. Maestro. Ang maestro, ang utak ng mga mapanlinlang na laban. Siya ang nagbibigay ng pahid, timing at sabwatan. Siya ang hindi nakikita ngunit laging nandun. Pumalak ang dibdib ni Jiro. Tay, ibig bang sabihin may nagdidikta talaga ng galaw sa sabungan? Parang boss ng lahat ng daya? Tumango si Mang Ruben. At kung tama ang hinala ko, si Dizon ang isa sa mga bata ng maestro. Hindi siya ang ulo, isa lang siyang galamay. Parang lumiwanag ang malaking larawan sa isip ni Jiro. Hindi lang pala si Dizon ang kalaban nila. Mas malalim pa. Pagkabasa kay Lito, pagbukas nila sa dulo ng pahina, may nakadikit na pinilas na larawan. Si Lito, batang-bata, nakangiti. May hawak na malaking tropeo, kasama ang isang batang babae at matanda. Sa likod ng larawan may nakasulat sa ballpen. Nanalo ako dahil sa sipag, hindi sa sabuatan. Pero nang tumanggi ako sa maestro, ako ang ginawang talunan. Kasunod ang isang pangungusap na tila huling habilin. Kapag nakita mo to, ibig sabihin may pag-asa ka pang itama ang laro. Huwag mong hayaang sumunod ang mga batang sabungero sa yapak ko, kundi sa yapak ng tama. Napayuko si Jiro, tila may kirot sa puso. Tay, baka kaya ninakaw ang buhay niya sa sabungan dahil lumaban siya? Hindi sumagot si Mang Ruben. Ngunit ang katahimikan niya ang naging pinakamatibay na sagot. Ang desisyon. Anak, basag ni Mang Ruben ang katahimikan. Pwede tayong lumayo. Gumamit ng perang binigay ni Dado, magtago, at magsimula sa ibang lugar. Mabuhay ng tahimik. Pero, tanong ni Jiro,
Alam niyang hindi doon nagtatapos ang isip ng ama. Pero kung aalis tayo ngayon, ibig sabihin tinanggap nating tama ang mali at iiwan natin ang sabungan sa kamay ng mandaraya. Huminga ng malalim si Jiro. Tay, hindi lang ito tungkol sa sabong, no? Tungkol ito sa kinabukasan mo ng mga batang kagaya mo na naniniwalang kayang manalo ng marangal. Nagpakatatag ang panga ni Jiro. Kung ganun, ano ang plano natin? Tumingin si Mang Ruben sa notebook ni Lito. May isang pahinang may malaking nakasulat sa gitna. Kung gusto mong talunin ang maestro, simulan mo sa taong nagiging tulay niya. At sa ibaba nito ay may isang pangalan. Nang mabasa nila, napakurap si Jiro. Tay, siya ang susunod nating kakausapin? Tahimik na tumango si Mang Ruben. Oo, anak. At delikado to. Ang pangalan sa papel. Sa pahina nakasulat ang pangalan ng isang taong kilala nila. Kapitan Mar Reyes. Kapitan ng kanilang barangay at patron ng mga sabonghero. Napalunok si Jiro. Sikap, pero mabait siya sa atin. Huwag ka agad maghusga. Hindi ibig sabihin na nasa notebook siya. Masama na agad. Pwedeng alam niya ang sikreto. Pwedeng hawak siya. O pwedeng kailangan niya ng tulong. Tumayo si Mang Ruben, niyakap ang notebook at itinago sa loob ng jacket. Bukas, pupuntahan natin si Kapitan. Hindi bilang sabonghero, kundi bilang tao na humihingi ng katotohanan. Bago sila natulog, may isang tanong na bumulong sa isip ni Jiro. Kung ang maestro ang tunay na kalaban, handa ba ang mag-amang walang bahay na harapin ang hari ng daya? At sa labas ng tulay, sa ilalim ng ulan, may isang itim na kotse na nakahinto sa di kalayuan. Nakasilip mula sa loob ang dalawang mata, malamig at nanunod. Tila may nagmamasid sa bawat hakbang nila. Itutuloy sa Kabanata 8. Kabanata 8, sa likod ng mukha ng kaibigan. Kinabukasan, maaga silang bumangon. Hindi dahil sa ingay ng trapiko o lamig ng umaga sa ilalim ng tulay, kundi dahil sa bigat ng misyon nila. Sa araw na iyon, haharapin nila si Kapitan Mar Reyes, taong matagal na nilang kilala at ngayon nakatala bilang tulay ng maestro. Habang pinupunas ni Jiro ang kulungan ni Kidlat at Alimoom, hindi mawala sa isip niya ang tanong, paano kung totoo? Paano kung sikap mismo ang dahilan kaya maraming nadudurog sa sabungan? Handa ka na ba, anak? Tanong ni Mang Ruben habang inaayos ang kanyang lumang polo. Hindi ko alam kung handa ako, tay. Pero kaya ko, sagot ni Jiro, diretso ang tingin. Paglapit sa barangay hall. Pagdating nila sa barangay hall, sinalubong sila ng mga pamilyar na mukha, mga tricycle driver, tindera, at ilang kabataang kilala si Jiro sa palarong basketball kapag walang ensayo sa sabungan. Uy, Jiro, si Kidlat daw panalo? Sigaw ng isa. Oo, panalo, pero parang may problema riyan. Seryoso bulong ng isa pa. Hindi nila yon pinansin. Diretso sila sa opisina ni Kapitan. Pagpasok nila, naroon si Kapmar, nakabarong, may hawak na tasa ng kape at may ngiting pangkaraniwang ipinapakita sa mga residente. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Parang pagod, mabigat ang isip. Oh, Ruben. Jiro, napadalaw kayo. Balita ko, malinis ang laban kahapon. Proud ako sa inyo. Bungad ng Kapitan. Ngumiti si Mang Ruben, ngunit hindi iyon ngiting masaya. Kape, kailangan namin ng usapan. Pribado. Napakunot ang noo ni Kap at sinenyasan ang sekretarya na lumabas muna at isara ang pinto. Ano bang mabigat na dala ninyo? Tanong ni Kap. Seryoso na ang tono. Maingat na inilabas ni Mang Ruben ang notebook ni Lito. Hinubad ang lumang rubber band at inilapag sa mesa ni Kapitan. Pagkakita niya sa notebook, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Kap, kilala ninyo to, di ba? Tanong ni Mang Ruben.
Napatingin si Kap at ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Saan niyo nakuha yan? Mahina niyang tanong. Iniwan sa amin kagabi. Hindi namin hinanap. Ibinigay sa amin. Humigpit ang hawak ng kapitan sa tasa ng kape. Parang natamaan ang isang bahaging pilit niyang binaon sa limot. Kapi, sabat ni Jiro. Totoo ba ang nakasulat dito? Totoo bang may maestro? At kayo ang tulay? Pinikit ni Kap ang mga mata, huminga ng malalim, at para bang nagtatalo ang loob niya. Ang kwento ni Kapitan Marreyes. Nagsalita siya, mabagal, pero puno ng bigat. Si Lito. Matagal ko nang kilala yon. Bata pa lang ako, idolo ko na siya sa sabungan. Siya ang unang nagpakita sa akin na pwedeng manalo ng malinis. Huminto si Kap para bang kinukuha ang lakas upang ituloy. Pero nung tumanggi siyang magpatalo sa laban na pinunduhan ng tao sa taas, ng maestro, doon siya nagsimulang habulin. Dati, ako ang taga-ayos ng laban, taga-disiplina ng mga handler. Hindi ko alam na ginagamit na pala nila ako bilang tulay ng pera, utos at takot. Nagulat si Jiro. Kapo, ibig sabihin, hindi kayo ang may kagustuhan na maging tulay, kundi naipit kayo? Tumango si Kapitan. Oo, akala ko maliit lang ang bahagi ko. Tatanggap ako ng pera para sa paliga, para sa barangay, pangayuda sa mahihirap. Pero ang totoo, binabayaran ko pala ang katahimikan ko. Napatungo siya. At nang mawala si Lito, doon ko naunawaan. Pero huli na. Hindi ko na kayang umatras. Lahat ng kumalaban. May nangyari. Nanlamig si Jiro. Naintindihan niya ang notebook ay hindi lamang tala, kundi ika-4 na taong halos buhay ang tinutukoy. Tay, tama si Lito. Kapag nilabanan ng maestro, may kapalit. Tao. Ang paglabas ng tunay na babala. Kap. Sabi ni Mang Ruben. Hindi kami nandito para husgahan ka. Nandito kami para humingi ng tulong. Paano namin mapipigilan ang maestro? Tumingin si Kap, nanginginig ang kamay. Hindi nyo kaya mag-isa. Nagkatinginan ang mag-ama. Pero, dagdag ni Kap, kung talagang gusto nyo, may isang laban na kailangan nyong puntahan. Hindi tulad ng normal na sabong. Ito ang sabong ng mga may koneksyon, ng mga tao ng maestro. Saan? Tanong ni Mang Ruben. Dahan-dahang sinulat ni Kap ang address sa maliit na papel at binigay kay Ruben. Secret Derby. Sa warehouse sa kabilang bayan. Linggo ng gabi. Doon, makikita nyo ang taong nagbibigay ng utos kay Dizon. Kung gusto nyong tapusin ang suliranin, kailangan nyong simulan doon. Napakagatlabi si Jiro. Kap, sasamahan nyo ba kami? Tanong niya. Umaasang hindi sila iiwan ng taong minsang naging haligi sa kanilang komunidad. Matagal bago sumagot si Kapitan. Hanggang sa tuluyang yumuko ang ulo niya at pumatak ang isang luha sa mesa. Hindi ko kayang harapin ang maestro. Hindi pa. Masakit pero makatotohanan. Tumayo ang mag-ama. Tinalikuran na sana si Kap nang tawagin sila nito. Ruben, Jiro. Paglingon nila, agad nilang nakita na iba ang mata ni Kap ngayon. Hindi takot, kundi may muling apoy. Kapag dumating ang panahon na lalaban kayo sa gitna ng arena ng maestro, tandaan nyo to. Ang unang armas ng masama ay takot. Kapag hindi kayo natakot, nabawas na agad ang kalahati ng kapangyarihan niya. Paglabas nila ng barangay hall, may nakaparadang itim na van sa tapat. Nakatinted, hindi gumagalaw, hindi umaalis. Tumingin si Mang Ruben kay Jiro. Anak, simula ngayon, hindi na tayo basta sabongero. Pumasok na tayo sa larong kailangan ng lakas, isip.
at tapang ng puso. At habang naglalakad sila palayo, isang kamay ang dumungaw mula sa bintana ng itim na van. May hawak na VIP card para sa linggo ng gabi. Hindi sila sinipulan, walang salita, pero malinaw ang mensahe. Inaabangan kayo. Linggo ng gabi, mabilis ang takbo ng oras, mabagal ang tibok ng puso. Sa loob ng 2 araw mula nang makausap nila si Kapitan Amar, hindi naging payapa ang buhay ng mag-ama. Kahit sa ilalim ng tulay, ramdam nila ang mga matang nakamasid. May nagmamanman, may nag-aabang. Pero ngayong gabi, hindi sila magtatago. Sila ang lalapit. Hawak ni Mang Ruben ang VIP card na iniabot ng misteryosong kamay noong Biyernes. Sa likod, nakasulat ang isang linya. Walang atrasan pag tumapak sa loob. Habang naglalakad sila papunta sa terminal, hawak ni Jiro ang kulungan ni Kidlat at Alimoom. Hindi nila alam kung laban ba ito ng sultada o laban ng buhay. Pero wala nang balikan. Ang biyahe papunta sa dilim. Sumakay sila sa jeep na papuntang San Felipe, isang lugar na kilala sa mga lumang warehouse malapit sa Pantalan. Tahimik ang biyahe. Walang nagsasalita sa jeep kahit may ibang pasahero. Parang pati hangin ay natatakot huminga. Nang bumaba sila, ang lugar ay malamlam. Puro lumang gusali at kalye na halos walang tao. Ang tanging ilaw ay mula sa ilang poste at headlights ng mamahaling sasakyang nakaparada. Doon nila nakita ang warehouse number 17, walang signboard. Pero may 2 lalaking nakaitim na nakabantay sa pinto. Tay, pulong ni Jiro. Sigurado ba kayo? Kung hindi tayo papasok, habang buhay tayong hahabulin ng takot. Sagot ni Mang Ruben. Mas pipiliin kong harapin ang halimaw kaysa habulin ng anino nito habang buhay. Lumapit sila sa pinto. Hinarang sila ng bantay. Inabot ni Mang Ruben. Pagkakita ng bantay, tila nag-iba ang tingin nito, hindi pangkaraniwang respeto, kundi tanda ng pagkilalang malalim ang papasukin nila. Pasok, matigas na sabi. Pagpasok nila, para silang napunta sa ibang mundo. Ang lihim na derby. Sa loob ng warehouse, may maliit na ruweda hindi kagaya ng karaniwang sabungan. Mas madilim, mas masikip, at mas nakakatakot. Walang palakpakan, walang sigawan. Ang mga tao rito ay nakaupo, all black, tahimik, at mababasa ang kapangyarihan sa postura. Ang mga pusta ay hindi sinusulat, inaabot sa lihim na paraan. Ito ang sabong ng may pera, impluensya at dugo. Dito hindi laro ang sabong. Ritual. Sa gitna, may lalaking nakaitim na Amerikana, nakaupo sa mataas na upuan parang hukom. Hindi sumisigaw, hindi nguminingiti. Tahimik lang siyang nanonood. Sa tabi niya may nakatayong 2 bantay. Ang tawag ng mga tao sa kanya, ang maestro. Hindi sumisigaw ang mga tao ng sabong. Walang announcer. Isang tingin lang ng maestro bitaw. Napaupo ang mag-ama sa gilid. Ramdam ni Jiro na nanginginig ang kamay niya. Ngunit nang tingnan niya si Mang Ruben, ito ay kalmado. Anak, bulong ng ama. Huwag mong kakalimutan, hindi tayo pumunta rito para sumali. Pumunta tayo para matuto. Ang laban na walang kaluluwa. Nang magsimula ang unang laban, nanlamig si Jiro. Ang 2 manok ay magagaling, ngunit may kakaiba. Parang hindi sila nagdedesisyon. Parang sinusundan nila ang isang hindi nakikitang kompas. Paglingon ni Mang Ruben, nakita niya ito, may lalaking naka-headset sa isang sulok na tila nagbibigay ng hudyat sa handler. Hindi talent ang laban. Orkestrado. Sa pangalawang laban, mas malala. Bago magsimula, may taong lumapit sa manok ng isang VIP at may inilagay sa ilalim ng pakpak isang pahid. Wala man lang nagtangkang tumutol.
Ang pusta, hindi limos. 500,000 piso, 1,000,000 piso, 3,000,000 piso ang pinakamaliit nilang narinig. Hindi ito sabungan paro-parong sinusunog sa apoy. Ang tawag sa pula. Pagkaraan ng 3 laban, isang boses ang biglang tumawag. Ruben at Giro, tumayo kayo. Napatingin sila sa paligid. Sino ang tumawag? Ang maestro ba? Hindi. Mula sa gilid. Isang lalaking matangkad, nakaitim, may hawak na clipboard. Lumapit kayo, utos nito. Lumapit sila, hawak ang kulungan ng mga manok. Tumingin ang lalaki sa maestro at ang maestro ay bahagyang tumango. Ibinaba ng lalaki ang clipboard. Isasali ninyo si Kidlat sa susunod na laban. Napatigil si Giro. Tay, hindi tayo nagpunta dito para lumaban. Bulong niya, halos pabulong lang. Tama ka, sagot ni Mang Ruben. Pero mukhang hindi tayo binibigyan ng pagpipilian na umupo lang. Tumingin ang lalaki sa kanila, malamig. Hindi kami tumatanggap ng hindi dito. Pagpasok ninyo sa pinto, pumayag na kayo sa tuntunin. At sabay itinuro ang isang signage sa pader. Walang atrasan pag nasa loob ka na. Ang mismong nakasulat sa likod ng kanilang VIP card. Unti-unting humigpit ang hawak ni Giro sa kulungan ni Kidlat. Tay, anong gagawin natin? Tumingin si Mang Ruben sa anak. Sa mga mata nitong natatakot ngunit handang lumaban. Hinawakan niya ang balikat ni Giro at bumulong. Anak, kung mapipilitan tayong lumaban, lalaban tayo sa paraan natin. Hindi para manalo, kundi para ipakita sa harap ng maestro na hindi niya kayang kontrolin ang lahat. At sabay silang lumakad patungo sa ruweda, buo ang loob, pero durog ang katahimikan ng gabi. Sa gitna ng arena na puno ng mata ng mga may kapangyarihan, isang mag-ama mula sa ilalim ng tulay ang haharap sa pinakamadilim na laban ng kanilang buhay. Hindi pa ito ang wakas. Ngunit dito magsisimula ang tunay na banggaan. Tahimik ang paligid. Iba ang katahimikan sa loob ng lihim na sabungan. Hindi tulad ng normal na laban na puno ng sigawan. Dito, ang katahimikan ay parang kutsilyong nakatutok sa lalamunan. Isang maling galaw, maaaring kapalit ay buhay. Nasa gitna si Giro at Mang Ruben, habang hawak ang kulungan ni Kidlat. Sa harapan nila, ang ruweda. Sa taas, nakaupo ang maestro, ang anino ng kapangyarihan sa mundo ng sabong. Wala itong ekspresyon, pero ramdam ng mag-ama ang bigat ng tingin nito. Parang sinusukat sila kung gaano sila katatag mabasag. Pagbitaw sa gitna ng kadiliman, lumapit ang tagapagutos. Pula. Kidlat ni Ruben. Puti. Diablo ni Mr. Arman. Sa paglabas ng manok ng kalaban, napalunok si Giro. Ang manok ay itim na itim, parang hulma ng gabi. May matatalim na mata at makintab na pakpak. Halatang busog sa bawal na pampagana. Maliksi, agresibo, parang sinaniban. Tay, bulong ni Giro. Hindi patas to. Huwag kang magpapakain sa takot. Sa laban, kahit gaano kalaki kalaban, may paraan para hindi mapunta sa dikta niya ang galaw. Tinapik ni Mang Ruben ang balikat ni Giro. Tandaan mo lahat ng tinuro ko. At tandaan mo ang sinabi ni Cap. Ang unang sandata ng masama. Takot. Ang pagnanasa ng maestro. Bago magsimula, tumayo ang maestro. Lahat ng tao'y tumigil. Tinignan sila ng maestro at sa unang pagkakataon, nagsalita. Ruben, ang tagal mo nang hindi naglalaro sa eksenang ito. Sinayang mo ang talento mo, pero bibigyan kita ng huling pagkakataon. Malamig, mabagal, parang hukom. Kung ilalaban mo ang manok mo ayon sa gusto ko, pag nanalo ka, bibigyan kita ng bahay, pera, seguridad. Hindi ka na matutulog sa ilalim ng tulay. At ang anak mo,
hinding-hindi na maghihirap. Nagmurang ang ilan sa audience, halatang malaking alok iyon. Sa mundong pinapaikot ng gutom at pangarap, sapat iyon para ipagkanulo ang kahit sino. Ngunit, dagdag ng maestro, ang tinig ay naging parang yelo. Kung pagtatawanan mo ang alok ko, hindi lang laban ang mawawala sa'yo. Napatingin si Jiro sa ama. Alam niyang mabigat ang tukso. Sino bang hindi gustong makaalpas sa kahirapan? Isang iglap na katahimikan. Huminga ng malalim si Mang Ruben. Maestro, salamat sa alok. Pero ang anak ko, hindi natutong lumakad para iabot ang leeg sa tali. Mas pinili naming mabuhay ng may dangal kaysa yumaman sa kapalit ng kaluluwa. Tumigas ang panga ng maestro. Kung gayon, simulan ang laban. Ang pinakamahirap na laban, bitaw. Sumugod agad si Diablo, parang kidlat ng gabi. Nagtala ng unang sultada, malapit sa mata ni Kidlat. Iwas! Sigaw ni Mang Ruben. Umikot si Jiro ng tali, pinaatras si Kidlat at pinaikot palayo. Nakaiwas. Pero mabilis si Diablo. Mabilis ng hindi normal. Parang hindi manok ang gumagalaw, kundi bagay na sinanay para manakit. Maya-maya, napansin ni Mang Ruben ang kakaiba. Sumusunod si Diablo sa kumpas ng isang lalaki sa gilid. Anak, yon ang handler ng maestro. Hindi ang manok ang nagdedesisyon, kundi yung may headset. Huwag mong sundin ang ritmo nila. Gumawa ka ng sarili mong galaw. Huminga ng malalim si Jiro. Pinikit sandali ang mata. Hindi ito laban ng lakas. Laban ito ng isip. Bumagal ang mundo sa paningin niya. Parang nakikita niya ang pattern. Nauuna ang kaliwang galaw ni Diablo bago sumugod. Tay, alam ko na ginagawa nila. Sigaw ni Jiro. Ang pagpihit ng galaw. Habang umaatake si Diablo, imbes na iwasan ng malayo, lumapit si Jiro ng bahagya. Pinaikot si Kidlat sa pakanan, salungat sa inaasahang direksyon. Nagulat ang handler ng kalaban. Napasigaw, hindi dyan ang galaw. Dahil doon, nagkamali ng bitaw ng utos ang handler sa headset. Napalampas ang timing ni Diablo. Kidlat isang mabilis na saksak sa tagiliran ng leeg ni Diablo. Umangat ang dugo. Alingaw-ngaw ang kaba ng mga tao. Pero hindi pa tapos. Sa galit, tumayo si Diablo. Halos hindi nararamdaman ang sakit dahil sa gamot. Sumugod ulit. At sa huling segundo, ngayon Jiro, sigaw ni Mang Ruben. Hindi umiwas si Jiro. Imbes, hinayaan niyang sumugod si Diablo sa direksyon na gusto nila. At sa mismong sandali ng pag-atake, pinabitaw ni Jiro ang tali. Huling ikot, pinalusot si Kidlat sa ilalim ng pakpak ni Diablo. Isang perfect undersaksak sa puso. Bumagsak si Diablo. Ilang segundo. Walang humihinga. Panalo ang pula. Hindi sumigaw ang mga tao. Tahimik. Nagulat. Hindi makapaniwala na natalo ang manok ng maestro nang walang daya, walang utos, walang pahid. Isang tagumpay laban sa buong sistema. Ang galit ng maestro. Tumayo ang maestro, mabagal, hindi makapaniwala. Tumingin sa mga tao at sa unang pagkakataon na wala ang kontrol niya sa laban. Lumapit ang dalawang bantay sa ruweda. Maraming napasinghap. Tay, bulong ni Jiro. Handa kung ano man mangyari. Pero bago pa lumapit ang bantay, tama na. Isang boses mula sa gilid. Si Kapitan Mar Reyes. Nasa pinto. May kasamang dalawang pulis. Maestro, oras nang magtapos ang takot mo sa sabungan namin. Sigaw ni Cap. May lakas na ngayon ang boses. Tapos ka na. Nagkagulo ang mga tao. Pinalibutan ng maestro ng mga pulis at ilang handler ay nagsitakbuhan. Hindi lahat ay nahuli, pero ang ulo hindi nakatakas. Habang dinadala palabas ang maestro, tumingin ito kay Mang Ruben at Jiro.
Hindi galit ang tingin, kundi pagkilala. Hindi ko kayo tinalo, kayo ang natalo ko noon. Ngayon, may kapalit iyon. Pagbalik sa liwanag. Pagsikat ng araw, nasa barangay hall sina Jiro at Mang Ruben. Lumapit si Kapmar, may hawak na papel. Ruben, Jiro, hindi ko kayo mababayaran sa ginawa ninyo. Pero kaya kong simulan ng tama. Iniabot niya ang dokumento. Isang certificate ng maliit na lupang lote. Hindi mansyon, hindi malaki. Pero sapat para hindi na sila matulog sa ilalim ng tulay. Simula ng tahanan ninyo. Naiyak si Jiro. Niyakap niya ang ama. Tay, may bahay na tayo. Ngumiti si Mang Ruben at pinisil ang balikat ng anak. Hindi dahil sa isang gabi ng panalo, anak, kundi dahil hindi natin ipinagbili ang dangal natin. Tiningnan niya sina Kidlat at Alimuom, payapang natutulog. Ang tunay na tahanan, hindi yero o pader, kundi buhay na hindi mo kinahihiyang itayo, huling linya. Sa unang gabi sa bago nilang tahanan, bago matulog, tiningnan ni Jiro ang notebook ni Lito. Sa huling pahina, may nakasulat na parang mensahe para sa kanila. Kung ang laban mo ay para sa tama kahit maliit ang sabong mo, ikaw ang tunay na kampeyon. Niyakap ni Jiro ang notebook at tumingin sa ama. Tay, simula pa lang to, di ba? Ngumiti si Mang Ruben. Oo, anak. At mula ngayon, hindi na tayo basta sa bungero. Tayo ang magamang nagbalik ng dangal sa sabong. Nang gabing iyon, hindi bubong ng tulay ang nasa ulunan nila, kundi sariling bubong, sariling tahanan. At ang huni ng umagang iyon ay hindi sigaw ng sabungan, kundi kapayapaan, wakas.